Dapat lang na imbestigahan ang pamamaril at kaguluhan sa Senado noong gabi ng Mayo 13, 2026. Ito ang sinabi ni Attorney Nery Colmenares, isang human rights lawyer, sa isang eksklusibong panayam sa Bombo Radio Cebu, kung saan inihayag dito na dapat magkaroon ng imbestigasyon sa insidente, lalo na't maraming tanong ang lumilitaw hinggil dito. Dagdag pa niya na ang unang problema na maaaring hindi pansinin ay ang pagkakaroon ng proseso at warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kaya kaduda-duda nga kung bakit hinarang ang execution. Sinabi rin ni Colmenares na alam ng lahat na ang sinumang individual na inisyuhan ng warrant of arrest ay magkakaroon ng reklamo tungkol sa warrant at itatanggi na wala itong anumang katotohanan. Gayunpaman, nilinaw nito na kasunod ng reklamo at pagtanggi na ang warrant of arrest ay peke sa korte, kinakailangan siyang arestuhin. Question din anya kung bakit direktang aarestuhin ang isang normal na individual kung mayroong warrant, ngunit kung siya ay isang senador, bakit may extension? Kaya pinanindigan ito na dapat itong iimbestigahan. Batay sa unang pahayag na inatake sila ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation na pagkatapos ay nagpaputok. Ngunit nalaman na hindi pumasok ang NBI sa gusali ng Senado dahil ito ay matatagpuan sa gusali ng GSIS at ang mga pagsabog ay nagmula lamang sa Office of the Sergeant at Arms. Ito ay nag-iwan ng maraming kalutuhan, maging si Attorney Colmenares ay nalilito na rin tungkol sa insidente. Kaya naman dapat magkaroon ng investigasyon upang matukoy kung sino ang tunay na salarin sa kaguluhan at kung bakit hindi tumpak ang mga ulat na lumalabas. Ano ang trigger ng kaguluhan? Nung unang sinabing nila, pinapasok na sila ng NBI. Pangalawa, nagpaputok. Ngayon nalaman, hindi pala nakapasok ang NBI. Nandun pala sa GSIS. Pangalawa, ang putok pala galing sa kanila, sa USA. And maraming na-confuse noon. Kahit nga ako nang narinig ko, grabe naman, di ba? Parang yun ang, ayun pala, fake news pala yun. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!